Pag-uusapan natin yan. Warm heart. Warm heart. Warm heart. Warm heart. Warm heart. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Narito na naman po ang ating programang Warm Heart, ang palatuntunang nakasentro sa mental health awareness and education. Of course, kami pa rin po ang inyong mga ka-Warm Heart. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente. At para sa episode ngayong araw ng ating palatuntunan ay meron po tayong naihandang panauhin at meron po tayong mahalagang at kakaibang pag-uusapan, no? Kasi usually yung ating mga exercises patungkol po sa mental health wellness o mental well-being, pag-i-improve ng mental well-being ay yung usual exercises, yoga, siguro naririnig nyo na po yun, ha? Syempre, yung ating mga pangunahing self-care, practice ng mga ano ba yung tawag nila? Syempre, eating healthy, sleeping the right amount of sleep, no? Yun. Pero ito, kakaiba siya na pamamaraan kung paano po natin pwede pang ma-improve ang ating mental wellness, ano? So, para po dyan ay si Steph ang magpapakilala sa atin ng ating panauhin at kung ano yung pag-uusapan natin ngayong araw. Ang ating guest for today ay walang iba kundi si Miss May Saracarpio. Siya po ay kilala bilang The Divine Soul Connector at Au Mayari. Isa po siyang International Retreat Facilitator at Retreat Host. Isa rin po siyang intuitive trainer at heart coach. Mabasa ko lang yung ilan sa kanyang yung mga kanyang accomplishments. Gumagamit siya ng plant medicine, Akashic and tarot reading, heart-based tools, tantra, pati na rin ang somatic therapy at ibang psycho-spiritual techniques na mag-a-assist at gagabay sa mga individual upang gisingin, i-reconnect at i-align sa kanilang spiritual path and purpose. Nagsimula yung kanyang ancestral healing path noong 2013 at sinimulan niya yung Inner Lightwork Retreat noong 2018 na may layong matulungan ang mga tao na kumbaga ma-unstuck mula sa ancestral entanglements na maaaring maging hadlang sa kanilang personal fulfillment, providence, happiness, and soul alignment. Siya rin ay nakapaglikha ng mga iba pang klaseng retreat tulad ng co-author Your Next Love Story at Soul Relationships, maging ang courses tulad ng Intuitive Development at Tarot Starter Course na ginaganap sa Europa at dito sa Asia. Siya rin ay nagfa-facilitate ng plant medicine sa maraming bansa sa ilalim ng tutelage ni Taita Inti. Ayan. So, ang ating pag-uusapan pala for today, ay ang cacao ceremonies at ang kaugnayan nito sa ating mental well-being. So, Miss May, welcome pong muli sa Warm Heart. Hello, magandang umaga sa inyo lahat. Medyo hindi ko lang naririnig ng konti yung voice. Okay, lalakasan po Nakaka- natin. Okay na po ba ngayon, Miss May? Yes po. Okay. Ayan. Ayun. Okay. So, ayun, ang dami pong mga kumbaga accomplishments, At saka expertise na binanggit si Steph doon sa pagpapakilala kay Miss May. Na curious ako particularly sa Akashic, tarot reading, somatic therapy, Pero bago natin yan iside na itanong mamaya ay syempre itanong muna natin yung ating pangunahing topic for today. So kagaya po na nabanggit ni Steph ay pag-uusapan natin with Miss May yung cacao ceremony at kung ano po ang kaugnayan nito sa ating mental well-being.
Pero una muna, Miss May, pwede niyo po ba sa amin na at sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service na ipaliwanag kung ano po itong cacao ceremony at paano po ito nagsimula? Okay, so ang cacao ceremony is sa isang simpleng paliwanag ay isang sagradong pagtitipon kung saan ginagamit ang ceremonial grade cacao bilang pangunahing tool para sa healing, sa self-reflection, introspection, and connection. So, ang nagsimula ito ang practice ito sa South America, lalo na dun sa unang panahon yung mga tribo ng mga Olmec, Aztec, Mayans, yan. Noong unang panahon, tinatawag nila tong food for the gods or ito ay pagkain ng Diyos, no? Kasi dahil sa paniniwala nila na ang nagbibigay ito ng lakas, kalinawan ng isip at connection sa Diyos. So yung pagtitipon na ito is hindi lamang siya yung party. Although in the olden times, no, talagang nasa kultura nila na kapag sila'y nagsasaya at nagriritual noong unang panahon, umiinom sila ng cacao kasi nag-uplift siya ng mood, nag-o-open siya ng heart, nagpa-facilitate siya ng connection sa ibang tao. So, in a nutshell, ayun po ang cacao ceremony. Ayun, so pagtitipon siya. At syempre, doon pa lang sa idea ng connection or reconnection sa sarili mo, ay meron din pong community na parang kasama rito. Or kasi kung pagtitipon, meron pong mga kasamang ibang tao din, no, sa cacao ceremony. Nabanggit nyo po na food for the god, no? Napaka-interesting. Ang cacao daw po ay food for the god. Syempre, dahil ito ay, sabi ko nga doon sa ating teaser, pangunahing sangkap sa paggawa ng tsokolate. So, doon pa lang alam mo na nagbo-boost siya ng mood, ano? Kasi yung chocolate, di ba, nagbibigay sa atin ng instant na, yung sabi nilang happy pill, kumbaga. So, yung characteristic ng cacao ceremony, parang meant talaga siya na ano ba ang tawag doon? To lighten your feelings siguro or emotions. Oo. So, Miss May, ito po ba, tanong na rin natin siguro, Steph, yung pagko-compare doon sa, dahil nabanggit ko na rin yung tsokolate. Dito po ba sa cacao ceremony, Ma'am Miss May, ay kailangan pong totoong tsokolate ang gagamitin or kailangan talaga yung organic at yung hindi pa napoprocess na cacao? Oo. Ang kailangan dito is, 'di ba, yung cacao beans na hindi masyadong proseso, hindi nilagyan ng gatas, ng asukal, at hindi din siya nilalagyan ng emulsifiers, no? So it is tinatawag nila dito ay ceremonial grade na hindi masyadong napoproseso. Kasi pag nangyayari po sa lahat ng mga beneficial compounds for the upliftment, most especially yung tinatawag nating theobroma, yun yung isa sa mga chemicals na nag-uplift, nag-open ng heart, nagsisira po siya sa processing. At nababawasan ng effect niya kapag masyadong maraming sugar, maraming gatas, ayun. Sa cacao powder naman, tinatanggal na yung cacao fat nun. So, usually yung mga chemicals na yun nandun sa fat ng cacao. So, kailangan pala ma-maintain yung talagang components ng cacao para makuha mo talaga yung gusto mong ma-achieve when it comes to yung spiritual effect niya, no? At sabi ni Miss May, kapag processed na at tsokolate na siya, marami na siyang halo, no? So, hindi mo na daw makukuha yung effect na gusto mo doon sa component tulad ng theobroma. Tama po ba? Theobroma. Theobroma, ayun. Napakahirap naman pong bigkasin. Para tayo nagka-chemistry class din. Steph, may tanong ka kay Miss May? In relation dun sa, napag-usapan lang natin,
ano po ba yung magiging impact, no, bukod doon sa hindi makukuha yung ina-achieve mo dun sa cacao ceremonies kapag ginamit itong mga commercialized na cacao products? Okay. Malaki yung impact niya, not only dun sa ceremony, but also on the health and well-being. Kasi usually yung mga nabibili nating chocolates, no? Although meron din siyang, instead of nakukuha mo yung benepisyo ng cacao per se, ang nakukuha mong benepisyo is from the sugar and the milk. Kaya nagkakaroon tayo ng sugar high and then nagka-crash afterwards. Whereas yung sa cacao naman, nasusustain yung upliftment mo, no? Hindi siya, nagkakaroon ka rin ng energy pero relaxed yung energy mo at nasusustain siya, no, yung epekto nun. So kahit na hindi ka mag-ceremony, inumin mo lang yung purong cacao, malaki yung difference nilang dalawa in terms of the health and the well-being. So yun yung impact. Ito naman po, Miss May, totoo po ba, no, na merong healing power ang cacao, at ano-ano po ba yung mga ibang benepisyo pa nito? Parehas, no, po ba sa physical at sa spiritual? Opo, may gentle healing power po ang cacao, lalo na sa emotional and the spiritual. Hindi ibig sabihin po to na may instant na gamot sa sakit. Hindi po Okay. siya yung katulad ng mga herbal na iniinom natin na tatanggal ang rayuma and everything. Sa halip, tumutulong po ang cacao to open up at makita yung sarili natin at makita natin yung kakayahan nating mag-heal ng sarili. So, marami po siyang benepisyo. So, ang tawag po sa cacao ay nahahanay siya dun sa tinatawag natin ngayong plant medicine, no? So, hindi lamang medisina sa physical but also sa kaluluwa at saka sa emotional. So the physical benefits na alone, natural energy booster siya. Pero hindi tulad ng kape, yung kape meron kang jitters na nararamdaman or nervyos, 'di ba? Opo, Kasi tsaka yung palpitation minsan, ano? Oo. Kasi ang cacao, nagbibigay ng energy pero nire-relax niya ang iyong muscles, ang iyong blood vessels. Si kape, kino-constrict niya yung blood vessels mo. So, lagi kang parang, at may adrenaline ka nga, pero yun nga, nagka-crash, kaya nagkakaroon ka ng jitters. So, yun yung difference between the cacao and coffee. So, meron siyang natural energy booster. Marami siyang antioxidants at saka bliss chemicals. Yun yung tumutulong sa cellular health. At saka micronutrients na minerals, especially magnesium. Kasi mahirap ang magnesium mahanap sa food sources natin, napakakaunti. So, cacao has a lot of magnesium na isang cup mo lang is yung daily intake mo for magnesium, solve ka na. Ganun siya Okay. kadami. Oo, sa emotional at spiritual naman, yung heart opening talaga, yung mararamdaman mo talaga yung nagbubukas yung puso mo, tinutulungan ka na mag-relax at maging open sa love, open sa gratitude, sa forgiveness. Tapos napakalaking tulong siya sa especially dun sa mga anxious and dun sa mga depressed, yung mga feeling alone, homesick, yan. So yun yung benepisyo niya sa heart opening. Dahil doon, nagkakaroon ka ng pagkakataon to self-reflect, no, and introspection. Nagkakaroon ng liwanag yung ating isip at makita natin yung sagot. So, in the cacao ceremony, isa yun sa mga intention palagi, no? Parang meron akong issue, magkakakaw ako, tapos bubuksan mo yung puso, titignan mo yung sarili mo, and then makukuha mo din yung solusyon at direksyon doon sa iyong pag-i-introspect. Ayan. So, ito pa yung isa na malaking tulong ng cacao is connection. Okay. Marami na kasi ngayon na nahihirapan mag-connect, no? And dito talaga mas nakakatulong in terms of kaya maraming people na anxious and depressed na sumasali sa cacao ceremony kasi tumutulong ang cacao ang cacao ceremonies to reconnect with themselves, their body. Minsan na-detach tayo sa body natin, lagi tayo nasa mind, sa kalikasan at sa ating spiritual, no? So yun yung mga benepisyo niya
ng cacao and cacao ceremonies. Ayun, hindi lang po sa physical kundi sa ating mental well-being na rin, and also yung on a deeper level yung spiritual, ano. Gusto ko lang bigyan diin yung mga nabanggit ni Miss May na benepisyo po ng paggamit ng cacao at yung paggawa nga nitong cacao ceremony. Of course, yung cacao po, pagdating doon sa components niya, nagbibigay po siya ng energy boost. Natural energy booster po ang cacao. Meron po siyang mga antioxidant para po sa cellular health, ano, sa mga cells natin. And also, tayo daw pong mga tao ay kailangan ng magnesium at kulang po ito doon sa usual na kinakain natin daily. Pero kung umiinom ka ng cacao, sabi ni Miss May, 1 cup lang, solve ka na doon sa kailangan o nire-require ng katawan mo na magnesium for a day. Pagdating naman po doon sa emotional aspect na benefits ng cacao, napakahalaga pong banggitin yung heart opening. Yung heart opening po, naiuugnay ito sa, syempre, pagbubukas mo sa iyong sarili para sa pagmamahal, pagpapatawad, at syempre yung gratitude, yung pagiging mapagpasalamat, ano? At saka po yung sabi ni Miss May, kung kayo po ay merong condition like tawag dito anxiety and depression, nakakatulong po siya para doon sa inyong nararamdaman na yon. Sabi niya nakakatulong din siya for kung nararamdaman mong alone ka at saka homesick. Siguro kung ikaw ay malayo, no, sa iyong tahanan. Siyempre, Radyo Pilipinas World Service sa ating mga overseas Filipino worker, tsaka sa ating mga seafarers, no? So, siguro yun. And number 5, connection. Napaka-ironic po sa mga panahon ngayon kung ano-ano na po ang naiimbento na technology para po makipag-connect sa mga tao. Pero yung pa ang pinoproblema natin minsan na hindi tayo wala tayong real connections, no? On a deeper level siguro ito kung iisipin. Kasi yung surface level, dami na tayong access sa social media kung saan globalized na ang ating mundo. Dati hindi natin alam ang nangyayari sa, for example, France, sa Nepal. Hindi natin alam yon. Pero ngayon alam na natin. So, on surface level, medyo ang nasa isip natin, connected tayo. Pero yung on a deeper level na connections, yun siguro yung nire-resolve ng mga ganitong kind of activities or ceremonies. Steph? Eto naman, Miss May, curious lang kami kasi syempre, pag sinabing ceremony, no, isa siyang process. Ayan, kaya gusto po namin malaman, gaano po ba katagal ang oras para sa cacao ceremonies? Depende yan sa facilitator at saka sa intention ng ceremony. So, maari yang tumagal ng 1.5 hours up to 3 hours. No, depende yan so kung ano yung tema or intention. So, yung ceremony kasi, usually ang cacao, pag inom nyo po natin yan, umaakyat po yan ng within 30 minutes yung effect niya at magpipeak pa yan to 1 hour. So, yun po yung ginagamit ng ating facilitator para ma-uplift pa more. Parang kumbaga sa surfing, yun yung alon. At ginagamit yun ng facilitator para umangat pa ng mas mataas yung epekto ng cacao. Meron din tayong tinatawag na cacao meditation. Yun ay something na ginawa namin para sa mga tao na halimbawa gusto nilang magkaroon ng sariling practice where they drink cacao and they just open the heart and meditate. No, yan usually 30 minutes to 1 hour lang yan. And at least pero you should enter first the cacao ceremony para maintindihan mo ano yung dynamics ng cacao. Then after that you can pwede ka nang mag-cacao meditation on your own. Okay. Miss May, ito po, sabi niyo po kasi kanina na ang cacao meditation, maaari siyang gawin sa pamamagitan ng pag-inom ng cacao at
maglaan ng oras para mag-meditate. So, ang tanong po namin ni Steph ngayon, para po sa mga tagapakinig at tagapanood natin na ngayon, first time nilang malaman kung ano tong cacao ceremony at ang kanyang benepisyo sa mental wellness, paano naman po ginagawa ang cacao ceremony? Alam ko po na matagal ito at usually hindi naman natin ma-achieve kung yung essence niya in just one sentence. So siguro, ano lang po para magkaroon sila ng general idea kung paano po siya ginagawa. Okay, so sa isang cacao ceremony, usually syempre may preparation ng cacao, and then yung cacao na preparation na yon, doon na nagsa-start yung ceremony para sa facilitator. Okay. Kasi in that preparation, naglalagay na ako ng intention, kinakantahan ko na yung cacao. Yung cacao kasi is also may spirit din po siya, na yung Opo. facilitator connected siya dun sa spirit na yon. So through the song na tinatawag namin na Icaros, no, na itatawag namin yung spirit ng cacao doon sa brew. Then, Okay. kapag nag-gather na po, usually, nauna po talaga is cleansing. At then, pagpapasalamat. At ina-activate ko po yung cacao using, again, a song that will activate the cacao. And then, everybody will put it in their heart, say an intention, and drink the cacao. Okay. So, the first part, for me, iba-iba kasi po yan, kada facilitator. Opo. Sa akin, how I do it is more relaxation po muna, relaxation and heart opening. No? Depende po yan kung ano yung nararamdaman ko sa mga taong kasali, anong klaseng heart opening yung kailangan nila at the moment. Kasi Okay. iba-iba po yan. Pag nag-open na yung heart, mararamdaman po natin, yung buong grupo, ramdam na ramdam po natin yung pagmamahal na nag-expand po yan. Then doon na po papasok kung ano man yung intention natin, nakikinig tayo kay cacao. And then yung sumunod nun is usually, may naglalagay ako ng activity. Okay. Depende po sa kung ano yung kailangan. Okay. Yun po yung usual. Kaya tumatagal siya ng 3 hours. Oo. Ayun. Thank you for explaining that simply, para sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Dito mo magagrasp na it takes time para ito ay gawin. Kaya nga siya ceremony. Ang naalala ko dito sa pagpapaliwanag ni Miss May is nakita ko kasi sa reels na kung paano daw ba kumain ng ramen. Actually, sa isang movie siya, hindi ko na matandaan. Tapos, ang sabi nung parang master, Japanese siya na una muna, tignan mo daw muna yung ramen, kumikinang-kinang na oil, tsaka yung mga nilagay doon na sahog, 'di ba? Meron siyang meat, meron siyang onions, spring onions, and meron din siyang noodles. So una muna tingnan mo daw muna 'yon, namnamin mo siya, maya-maya ay ihagod mo yung chopstick, tapos saka mo siya kainin. Kasi doon mo ipapakita na ina-appreciate mo yung food. So parang maihahambing natin yung ganong proseso, yung pagiging zen ng mga Japanese siguro dito sa cacao ceremony, na ito naman ay sabi ni Miss May kanina, nagsimula sa South America, sa mga Mayans, So, itong mga pamamaraan na ito, bagamat, kasi nabanggit kanina na ancestral siya, Parang matagal na siyang pinapractice. Bagamat matagal na siya, ay nagiging relevant pa rin, sa modern time. So, yung explanation ni Miss May kanina na sinimplehan niya, ayun, meron na kayong idea kung paano po ginagawa ang cacao ceremony para po mapukaw ang ating spiritual connection. Miss May, matanong ko lang po kasi medyo curious ako kasi cacao ceremony ito, at merong facilitator. Miss May, ilang tao po ba ang pwedeng hindi pala mag-facilitate, mag-participate dito sa cacao ceremony? Ginagawa ba to individually? Kunwari, one-on-one, with the facilitator? Pwede bang couple yung kasama ng facilitator or by group? Meron po bang ganon? Pwede po lahat. So, Okay. pwedeng one-on-one, pwedeng couple, and then pwedeng a group, and even a multitude of people.
Okay, depende kung sa ano yung preference mo, no? Kung gusto mo ng siguro alone ka muna with the Oo. facilitator para meron kang opportunity na ilabas talaga yung heart opening mong gustong mangyari. And kung gusto mo naman ng connection with other people, siguro depende nga. Sabi ni Miss May, depending sa intention, ano? Marami nga siyang dinesign na mga retreat that actually may for love, relationships. Ang dami nating nabanggit kanina. Miss May, ito naman kasi syempre ang Warm Heart po ay nakasentro sa mental health awareness and education at nabanggit nyo na po kanina na nakatutulong siya para ma-manage ang anxiety and depression, ano? Pero kung hindi nyo po pala naitatanong, si Miss May po ay nurse, practitioner dati, no? So, talaga meron po siyang idea sa public health. So, ito ang tanong natin. Miss May, nakatutulong po ba talaga sa mental health ang cacao ceremony at paano po ba ito? Yes, sa dami ng stress, ng homesickness, financial pressure, isolation na nararanasan natin ngayon, kailangan natin siya ngayon at nakakatulong siya, number one, sa emotional release. Okay. Kasi, by tinutulungan ng cacao at cacao ceremonies, magkaroon tayo ng venue, no, para mabitawan natin yung mga bigat na nararamdaman natin, kalungkutan, pangulila, takot, galit, in a safe way, no, sa safe space. Ayun. Suportado ka. Yun yung benepisyo ng cacao ceremonies. Pangalawa is stress reduction, hindi lang dahil sa mga compounds and na nagbibigay ng relaxation, no, sa nervous system, but also because of the mindfulness and the meditation, no, and the meditation na usually ginagawa ng guided meditation na ginagawa ng facilitator. Ayan. Okay. Also bibigay siya ng mindfulness and focus dahil again sa mga activities na ginagawa ng facilitator, nai-increase yung yung hindi kalat ang utak, no, and maging mindful and focus dun sa mag-increase yung awareness sa sarili mo at sa iyong environment. So marami talaga siyang benefit aside from anxiety, yung pag-ano ng anxiety at saka depression, pagtutulong doon. So in short, para sa akin it's a mental gym. Okay. Emotional gym. Kasi binibigyan ng cacao ceremonies ng lakas, ng linaw, ng pagtanggal ng bigat, and so yun yung and all you're doing this on your own with the help of cacao, supported by the facilitator. Ayun. Kailangan meron pong tulong ng facilitator kasi siya, kumbaga sa life coach, siya yung nagtatanong ng mga tamang tanong para ikaw ang magbigay naman ng mga kasagutan para dun sa mga tanong na yun na mag-guide sa'yo para gawin kung ano yung kailangan gawin sa buhay mo. Ganon. So, ito po, Miss May, ang tanong ko naman, kasi isa po sa benepisyo nito is i-unstack tayo. Sabi nga ni Steph, i-unstack or kumawala tayo dun sa ating mga, ano bang tawag dito? Meron kasi po kayong tinatawag na ancestral healing. So, ibig sabihin kapag hini-heal natin, ano ba yung mga kailangang i-heal po sa ancestral? When we say ancestral, ang dumadating sa isipan natin, mga past, no? So, siguro, maaari nyo po bang ipaliwanag sa amin at sa ating mga tagapakinig at tagapanood, Miss May, kung ano yung hini-heal kapag tinatawag nating ancestral healing? Oo, thank you for that question. So yung ancestral healing kasi is about, yun nga, sinasabi natin, unstocking kung ano yung issues ng ating mga kaninu-ninuan na nag-a-affect dito sa present life natin. Sometimes, meron pala tayong mga minana na trauma, karma, no? And sometimes, curse pa nga, na galing pala sa kaninunuan natin at napasa-pasa lang yan through time. The reason why ancestral healing exists
ay dahil na lahat po ng nangyari sa ating ninuno, naka-embed po yun sa ating DNA. Yes. No? Actually, scientifically in-explain yun kung anong genetic makeup natin comes from our, 'di ba, Oo, ano ninuno. yung experience nila, yung war, yung eviction, ganyan, yung mga away na yan, all naka-record yan sa ating DNA. And some of them, not all, no, some of them, na ano siya na ibibigay siya sa susunod na Generation. hanggang sa kahit na wala ka ng di mo nakilala yung great 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 grandmother mo, pero makikita mo sa ancestral healing na may relasyon pala yung nangyari sa kanya at nangyari sa iyo Mm-mm. at nakakaapekto siya sa iyo. So sa ancestral healing, ang ginagawa ko is nag-open ako ng venue in a retreat in a way na mabubuksan uli natin yung istorya at Okay. magpaproseso natin yung anong nangyari noon para ma-release ka na doon sa attachment doon sa issue ng iyong ninuno. Yun. Ayun. Ang isang magandang halimbawa po dito para mas klaro nyo pong ma-imagine yung konsepto na ipinapaliwanag ni Miss May ay yung mga biktima po ng genocide or mga biktima po ng racism, katulad po ng, ano ba yung tawag doon sa sistematikong pagpatay sa mga itinuturing na mababang races, kagaya ng ginawa ni Hitler? Ano ba yun, Steph? Merong ganun So, yung mga biktima nun, syempre kahit nawala na po ang kanilang mga ninuno, yung mga kaapu-apuhan at yung mga anak ng mga apo na yon, meron silang commemoration, kumbaga pagbibigay respeto sa pinagdaanan ng kanilang mga ninuno, kasi hanggang ngayon inaano pa rin yun kumbaga inaalala, hindi para balikan mo yung sakit ng nakaraan doon sa experience na yun, kundi para doon matuto. At syempre para siguro magbigay na rin ng kasi hindi nila na-achieve yung justice sa lifetime nila So hanggang sa mga apo nila, syempre gusto ng mga family members na ma-achieve yun Kahit na saang kahit na saang sitwasyon kung saan naka-experience ng injustice, gusto mo naman makamit yung justice, So, yun po siguro isang pinakamalinaw na halimbawa doon sa sinasabi ni Miss May na minsan merong mga traumas ang ating mga ninuno na hindi yon nawala at minsan ay naipapamana. So, parang generational trauma siya. At minsan hindi mo tawag doon, hindi mo nare-realize o wala siya sa iyong kamalayan na itong ganitong karanasan ay nakakaapekto pa rin sa'yo sa buhay mo sa kasalukuyan, di ba? No, ang natin ngayon medyo spiritual tayo ngayon, Steph, sa programa. I can give an example siguro. Sige like po. for example, meron akong isang kliyente, Syrian siya, tapos nakatira na siya sa Sweden. Okay. Tapos kahit na third generation na siya, na dala-dala pa rin niya yung anxiety and depression, na as if na yung nila, kasi pinaalis sila sa country nila, dala-dala pa rin niya yung anxiety and depression and yung panic. Yung trauma na yun, kahit wala namang anything in her life na nagbibigay ng ganun. At hindi niya maintindihan. So na-trace po natin sa kanyang kaninuninuan. Yan. So nung natanggal natin 'yon, and then medyo humapo na, nag-move forward na siya sa kabanata na 'yon ng kanyang ancestors. Ayun, napakagandang halimbawa at syempre, related pa rin yun sa ating sa current affairs, sa Radyo Pilipinas World Service. Syempre, yung mga binabalita natin ay yung mga taong nadi-displace sa war. So, yun, siguro maiugnay natin doon. Steph? Kasi nabanggit nyo kanina, na syempre, merong cacao meditation. Ano po ba yung pinagkaparehas nito, sa mga iba pang means of meditation tulad na naman ng yoga, at ano po din yung pagkakatulad
nito sa mga yon? So meron siyang pagkahintulad. Actually, pag nagka-cow ceremony ako, minsan pinapasok ko din ng yoga. Okay. Oo, at pranayama, yung breathwork, pinapasok ko din yan as part of the ceremony. Pero as bilang practice, magkaiba siya. Ang focus kasi ng cacao is more on heart opening, introspection, emotional connection. Whereas yung yoga, it's more on body-mind connection, Okay. flexibility, strength, no? At breathing. Yun yung ano niya. Ang ang yoga kasi talaga sa pagkakaintindi ko Mm. kasi I'm also a yoga practitioner, and yung ngayon kasi ginagamit na lang siya for wellness pero in actuality ang yoga ay napaka spiritual. Piniprepare mo yung sarili mo para ma-unblock mo yung mga centers mo para maka-reach ka ng enlightenment. Yun talaga yung goal. Yoga is union with God, Yes. no? Cacao is more of introspection sa heart, sa sarili mo, so that you can connect to God. So there are different pathways, but leads to the same result. Ayun. Connection, spiritual. Oo, magkaibang pamamaraan, pero ang gustong makamit ay iisa lang, no? Napakagandang mensahe. Ang tanong po ng lahat sa ating po mga tagapakinig at tagapanood dito na gusto po mag-try ng cacao ceremony, Miss May, gaano daw po ba ka-epektibo sa wellness kapag tinry ang cacao ceremony, ma'am? Marami po akong mga talagang regulars na pumupunta sa mga ceremonies natin, no? Because basically they really feel the benefit. Kahit ako, araw-araw po ako nagkakakaw kasi nakakatulong po din talaga siya to be uplifted every day, to connect every day. So, like for example, yung pinaka-recent na na meron akong client is yung nanay niya lumapit sa akin at sinabi na, maraming maraming salamat, May, dahil sa pagsali niya sa inyo. Hindi lang sa cacao but also all other plant medicines kasi umpisa lang yung cacao na tumigil na daw yung anak niya sa pagtitake ng antidepressants. Parang hindi na niya daw kailangan kasi na siya, nandun na siya sa state na kaya ko na. Yun. So, yun yung isang example na masabi na magpapatunay talaga na ay talagang tama yung ginagawa natin, Opo. paraan para masolusyonan natin yung hindi nasusolusyonan ng Western medicine. Diba? Parang complement. Oo. Ayan, so may mga testimonial po na nagbibigay patunay na ito po ay nagwo-work for some of the clients niya, Miss May. Ngayon, maiba po kasi ito po ay hindi na masyadong tungkol sa cacao ceremony, pero curious kasi kami ni Steph, meron kayatang gustong itanong dahil kanina binasa niya po yung inyong credential. So, Steph. Opo. Miss May, curious lang ako, ano ba tong tinatawag na Akashic? Yes. Tapos ano yung itinutulong po nito sa ating mental health? Okay. So yung Akashic, the Akashic Records is para siyang database ng ating kaluluwa. And it contains yung information natin in this lifetime, also the past lifetimes, yung bago tayo naging tayo ngayon, if naniniwala po tayo dun sa past lives. And even yung mga future lives, kung sino ka magiging in the future. So kung ayaw mo yung past life and future life, yung ngayon lang, past, present, future, na-access din yung information na yon. So, pag binuksan po natin ang Akashic Records mo, ang binabasa ko po yun, depende sa question nyo po, binabasa ko po yung mga information na hindi natin alam. Oh, interesting. Importantly, ang magandang mga tanong na ina-answer talaga ng Akashic Records is yung soul purpose, para saan ba ako, saan ba yung path ko, di ba? Ano yung usually kung meron kang issue, ano yung mga bagay na hindi mo nakikita, yun yung in-explain ng Akashic Records, no? In relation to ano yung ano yung issue mo ngayon na maaring hindi mo alam bakit hindi ko to masolusyonan, no? Kasi minsan meron ka palang connection sa past life or sa ancestor, ini-explain yung cause at ini-explain din paano mo siya
paano mo siya ayusin in this lifetime? Ano yung purpose nun? Bakit siya nandito? Ano yung gusto mong matutunan? Yan. So, Akashic Records is a reading, no? But Okay. it's like a soul reading. Ayun. Parang gusto ko pahabain ito, no? Pero, Miss May, siguro i-reserve na lang natin sa susunod na episode o until next invite. Ano? Kasi interesting din yung Akashic at pamamaraan din siya kung paano mo i-unload yung mga dala-dala mo, no? Na minsan yun yung dahilan bakit yung ating mental wellness ay mabigat, no? So, yun, napakagandang topic pero i-park na muna natin, Miss May. Okay, Steph, may katanungan ka pa kay Miss May bago tayo, ano? Bago natin hingan ng final message, si Miss May, saan po ba kayo matatagpuan ng ating mga taga-subaybay, no, na gustong mag-avail ng inyong kumbaga services, no, bilang isang international retreat facilitator, retreat host, intuitive trainer at heart coach? Okay. So, meron tayong Facebook na Divine Soul Connector. Yan po yung ating main Facebook. Tapos sa IG naman, yun din po ang pangalan, Divine Soul Connector. At meron din po akong website na divinesoulconnector.com. Okay. At marami, usually yung mga activities kasi na ginagawa po namin, na meron po siya kanya-kanyang Facebook eh. So for the cacao ceremony talaga, nandoon po siya sa Heart Rhythms Cacao na Facebook page. Heart Rhythms Cacao Facebook page. And ang nangyari po kasi ngayon sa akin, may ang daming people na nag-organize for me. So may kanya-kanya silang medyo kalat-kalat yung yung mga Depende activities sa kasi- appointment, ano? Kung sino magpapa-appoint. Like today, like now, nasa Cebu ako. So yung community dito sa Cebu, sila yung nag-organize ng ancestral healing, cacao dito. So they're posting it here. And then, yun, sa iba't ibang bansa din. Basta punta lang po sila sa Divine Soul Connector Facebook page. Yun po yung merong makikita nilang mga activities. Ayun, okay, no? Maraming salamat, Miss May. And also, ang inyo pong mensahe sa ating mga tagapakinig at tagapanood po dito sa Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service. Yes. At dahil karamihan po ng inyong serbisyo ay mga OFWs and seafarers, no, para sa ating mga minamahal na OFW na sa iba't ibang panig ng mundo. Sa inyong mga paglalakbay, no, hindi lang pera po ang inuuwi ninyo, no. Dinadala nyo pati yung napakalaking sakripisyo, pangungulila, matinding laban sa inyong sarili. Huwag po nating kalimutan na habang inaalagaan nyo kami na nandito sa Pilipinas at pamilya nyo sa Pilipinas, kailangan yung alagaan din ang inyong sarili, ang inyong puso, lalo na at iyong isip. So, sa cacao ceremony, cacao meditation, at cacao practices, isa lamang paraan na magbibigay ng pahinga, no? Sa sarili mo, sa mga dinadala mo. So, hindi kailangan kailangan hindi ito masyadong magastos. Ito ay lamang dedikasyon para sa pag-aalaga ng sarili. Bigyan mo na espasyo yung sarili mo para lumakas ka pa, not only physically, but also mentally and spiritually. So because health is wealth and well-being is also wealth. Yan. So, Yan. yun yung gusto kong imensahe, no? Alagaan, take care of yourself. Self-care, self-love. Yan. Ayun. Maraming salamat, Miss May, sa napakagandang mensahe niyo po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service at kahit na Sunday kami rin po ay inyong pinagbigyan. Hanggang sa muli po, Miss May. Mabuhay po kayo. Thank you, Steph. Thank you. Ayun. Si Miss May Seracarpio, isa pong international retreat facilitator, retreat host, intuitive trainer at heart coach at kilala rin po siya bilang the Divine Soul Connector at sa kanyang ancestral name, Aumayari. Ayan. Si Miss May. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude. Gratefulness. 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 Joy. 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 Appreciation. 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 Attitude. Attitude Of gratitude. of gratitude. Okay, nagbabalik po ang ating programang Warm Heart at sa puntong ito ay pararaanin na natin ang ating attitude of gratitude. Ano ang ating mga katanungan para i-facilitate ang ating mapagpasalamat na puso, Steph? Ayun, syempre bago yun ay, yan, wait lang, hanapin muna natin, no? Oo, Okay. tabunan Yeah, kasi ng ating, Kailangan nating balikan Balikan. yon, no, Oo. para sa ating mga tagapakinig dahil yun nga, nauna na po nating nabanggit sa palatuntunan na yung pagiging mapagpasalamat ay nakatutulong po siya para sa ating mental wellness in a way na kumbaga hindi ka lang nakafocus sa problema. Parang iniisip mo na bagamat ganito yung nangyayari, meron tayong mga bagay na ipinagpapasalamat pa. Yun yung pinaka-rationale behind attitude of gratitude. Ayan, eto na. Ayan, nahanap na, natagpuan na. Ayan, eto yung 8 katanungan, no, na tinatanong natin sa ating sarili kapag gusto nating magpasalamat, no, sa isang bagay na nangyari o nag-e-exist na sa ating buhay. Una na dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Ito pa, no? Ito ang kasunod. What am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Ang kasunod dyan, what is the kindest thing someone has said or done lately? At what can I celebrate today? Ayan, yan yung mga ating katanungan. Sa part ko, parang lagi naman may small rewards. Oo, no? hindi pwedeng wala yun, Steph. Oo, siguro na lang, no, yung gusto ko na lang i-share, yung kahalagahan ng pag-reward sa sarili, no. Wag naman yung excessive, no. Kasi medyo, kapag ka nagpupunta ako sa social media, medyo may diskusyon, no, may debate, kung dapat ba i-flex yung mga reward sa sarili. Kasi syempre, minsan tinitake yun, no, as pagmamayabang, no, kumbaga, no, sa ibang tao. Depende naman yan sa interpretasyon, no, ng babasa. Pero, basically, no, kung ikaw naman ay wala pa naman nun dati, no, kasi minsan talaga, no, katulad ng mga estudyante, no, from student to employee, no, katulad ko, no, ganun yung naranasan ko dati, na may mga bagay na gustong-gusto kong bilhin nung ako'y estudyante, pero hindi ko siya mabili kasi wala akong pera. Oo, wala pa akong kinikita, no, at yung baon ko, hindi rin siya kakasya, no, para makapag-ipon for that want, no, kasi ang baon, i-share ko lang, no, yung baon ko noon, dahil malapit lang ako sa school, isang sakay lang, 60 pesos lang. Oo, yung iba 100, yung iba monthly binibigay, no, pero syempre, yun lang talaga so pinagkakasya ko yun, at hindi ako nakakapag-ipon masyado, kasi syempre, pagka college ka na, kabi-kabi lang handouts, tapos hahanap ka pa ng, kumbaga iba-budget mo talaga, no, pupunta ka dun sa mga canteen na
saan ba kakasya? Ano ba abutin ng 20 pesos ko, no? Parang gano'n, no? Syempre, hindi pa ako kumbaga, madalas mag-fast food, no? Although, kapag Christmas, nakakatanggap naman ako kahit papano nung malaki-laki na aginaldo, no? Sa aking mga ninong at ninang, no? Shout out sa kanila kasi, Yes. kasi kung wala sila, wala ako ngayon dito, no? Pero, syempre, credits to my parents as well dahil sila naman talaga ang kumalinga sa akin, no? Syempre, nung mga time na yun, medyo hikahos, no? Dahil, although OFW yung father Father ko, mo. no? Syempre, ilan kaming nag-aaral. Oo nga. Oo, saka... Mahirap din yun pag sabay-sabay nag-aaral. Oo. Kaya, nung pagkalabas ko nung college, no, mga 2 months ata, no, tambay ako nun. And then, afterwards, no, dun, mga September 2017, no, dun ako nagkaroon ng job. Hindi pa dito, sa bureau, no, sa iba pa. No? At doon, medyo kahit pa paano unti-unti ko nang nabibili yung mga dating hindi ko nabibili, no? Although hindi naman ako masyado excessive kasi pagkain lang masaya na ako eh. Ganun ako eh. Hindi ako masyado sa mga luxury items, no? So, mapabili man ako nung medyo mamahalin lang na pagkain, no, na gustong tikman ay syempre nakakatuwa na for me. Ayan, medyo na tayo, no? Double time sa'yo naman, Okay. ka-warm heart, Bea. Sige, ito, last na lang siguro ang ating ipinagpapasalamat ay oportunidad para sa quality time sa ating mga mahal sa buhay. Yan na lang siguro ang aking, kasi sumisenyas na si Sir Leo. So, in the meantime, sige po, paraanin na po natin ang public service announcement. Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart. Ayan. So, punta na tayo agad-agad sa ating Yes. PSAs, no? Dahil alam naman natin na bumagyo, no? Nitong weekend ay inilipat itong Move for Mental Health event, no, ng Philippine Mental Health Association mula September 27. Ito ay supposedly kahapon to October 4, 2025. Ayan. So, this coming Saturday na lang ito. So, yun nga, basically, nireschedule ito. At akma pa rin naman, kasi alam naman natin, ng October, magkasunod lang talaga, no, yung Suicide Prevention Awareness Month at yung Mental Health Awareness Month dito sa Pilipinas. So, relate pa rin naman. So, yan yung mga abangan natin. Pangalawa, ito na mga tinatawag na Sama-Sama, a Legacy of Enhancing Filipinos' Mental Health and Well-Being na conference, no? Kasi eto, kailangan syempre dahil mag-Oktubre na, kailangan magpa-reserve na kayo ng slot para dito sa Mental Health Conference na isi-spearhead, no, o ilulunsad ng Philippine Mental Health Association Incorporated na gaganapin sa October 22 to 23, 2025 sa Seda Vertis North Hotel dito sa QC lang yan, no? Malapit pala sa atin. Ito, ang layo ng event na ito ay syempre matuto, makapag-reflect at makapag-collaborate, no, sa pagbuo ng isang mas pinaganda na mental health landscape, no, sa mga komunidad dito sa Pilipinas. Magkano ba itong na to, no? Itong kumbaga mga rates, no, para sa conference na ito. Para sa regular rates, no, ito ay 4,000 pesos. Para naman sa mga miyembro na ng Philippine Mental Health Association Incorporated, 3,500. Meron silang discount to for group of 5. Pwedeng makakuha sila ng 20% discount, no, for one member kapag nag-register as a group. Limited slots lang yan, so dapat makapag-register today, no, today or the next days, no, as long as meron pang slots. Ayan. For more inquiries ay pwedeng makapag-email sa pmha75@pmha.org.ph. At in regards dito, ay merong tatlo, no, sila na i-post na
kumbaga yung mga sessions, no? Ano ba yung lalamanin nitong sama-sama conference na ito? Unang-una na dyan ay siguro, kasi alam ko naging guest natin to dito sa Warm Heart eh. Dahil magkakaroon ng lecture workshop, no, with Dr. Sheila Marie Hoxon, no? Kumbaga ito yung session na ito ay pinamagatang Strategies to Address Psychosocial Concerns and Promoting Mental Well-Being in Schools. Ayan. So, ito nga ay sinasabing a must for practitioners, educators, and advocates na gustong, kumbaga, ay ma-turn yung knowledge into action. No? Kumbaga, theories into application. Okay. Ayan. At makapag-create ng positive change sa kanilang spaces. No? Importante to kasi alam naman natin, no? Nakailang session na rin tayo dito sa Warm Heart, no? Ng usaping patungkol sa mental well-being, no? Ng mga students, particular dun sa paksa ng bullying. Yes. Oo. So, importante ito para matulungan yung ating mga educators, no? Kung paano ba dapat i-handle yung mga ganong sitwasyon. Pangalawa, ayan, meron pang isang posting pa, no? Kumbaga, ito yung pasilip dun sa sama-sama conference, no? Kasi makakasama naman dyan si Dr. Imelda Virginia G. Villar, no? Para naman sa Aging with Grace, Assessment and Managing Psychosocial Concerns and Promoting Well-Being in Older Adults. Ayan. So, paano ba natin, no? Masusuportahan naman yung mental health naman ng ating mga nakatatanda. Importante yan, no? Lalong-lalo na ngayong Oktubre gaganapin yung Elderly Filipino Week. Ayun. Ayan. So, very... Aging with Grace. Ang ganda ng topic, Diba? At eto naman, pangatlo, no, sa mga dapat abangan, ay makakasama naman si Miss Irma Alo Tabones, no, para naman sa session, sa kanyang talk na pinamagatang Working Together Towards a Strong and Inclusive Mental Health for Filipinos. Ayan, dun pa lang sa title, no, alam na ang pag-uusapan dito ay paano ba magiging inclusive, no, yung usaping mental health para sa ating lahat, no, especially na this month, no, itong magiging, kumbaga, yung previous month na susundan nitong sama-sama conference is the Suicide Prevention Awareness Month. Paano ba maging inclusive, no, itong mga usaping ganito? Paano ba ito hindi magiging taboo na sa mga community, lalo na doon sa mga far-flung areas, no? Paano ba gagawin yun? So, ayan ang mga dapat abangan, no, dyan sa tinatawag na sama-sama para sa mental health conference ng Philippine Mental Health Association Incorporated. Okay, ayan. Maraming salamat, Steph, sa ating mga public service announcement patungkol sa mental health. Syempre, wala na po tayong oras, kaya bago tayo tuluyan magpaalam, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa produksyon. Syempre, sa ating co-producer, Sir Leo Magpayo, at sa Master Control, si Ma'am Susan Aison, at sa ating Warcast kay Justin Osias. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Walmart. Hanggang sa susunod na episode po, muli ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente, at ito ang Warm Heart. Kabalikan o kaibigan, maaasahan